Today, we are reminded that there are extraordinary public servants who never truly leave public service. This is because their legacy continues to protect the very people they stood for long after they are gone. More than 2 years since her passing, her work remains in the policies that she shaped and in the everyday systems that protect our overseas workers. She knew the sand in her hourglass was beginning to run low, yet she gave what little time she had left to ensure that our Filipino migrant workers would continue to be protected kahit wala na siya. So today, in her honor, I join the Ople family and everyone whose lives she has touched in this shared commitment to champion was what she stood for and to serve with the same passion, with the same integrity and drive that defined her well-lived life. Legacy po ni Mom, feeling ko, dun po ako proud na hindi lang po yung nagawa niya in her life, but there are long-lasting na naiwan siya. For example, yung mga leaders na na-build niya, a lot of them are now serving in government. Pero dati po, mga galing non-profit or former OFWs back for good sila to serve in the Department of Migrant Workers. She also laid the foundation for the DMW with the support of the President. So I think for the OFWs, you're in really good hands. Our President really values you a lot, and the people that have succeeded my mother have the right heart. They share the same mission. A lot of them are former OFW, so kung kunyari po may balak din kayong bumalik sa bansa, to also consider helping the government, contributing in your own way para mas maging malakas pa yung Pilipinas at mas maging successful yung bansa natin. Sobrang magandang regalo ng Pangulo natin ibinigay sa pamilya namin for her to receive this award a few days after Christmas and before the start of the new year. Tsaka sa Rizal Day pa talaga. So sobrang ganda po ng timing. We're super grateful. At tsaka yun nga, na hindi niya po nakakalimutan yung mommy ko and yung contributions ni mom ko, which is si late Secretary Susan Tutso Ople to society. So maraming salamat po to His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. and his family. Siguro more than anything, ang ating mahal na Secretary Susan Tutso Ople ay staunch defender ng karapatan ng magagawang Pilipino. Yan ang una-una, yan ang tatak Ople mula pa sa kanyang ama, legasiya ng kanyang ama, na siya namang pinagpatuloy at pinalawig sa tindi ng pangangailangan ng mga migrante magagawang Pilipino na may taga-protect, taga-depensa ng kanilang mga karapatan, pagkalinga sa mga nabibiktima ng human trafficking, yung mga undocumented workers, lalo na yung mga kasambahay, OFW kasambahay na tinataguri ang vulnerable job category. Sila yung nakatira sa mga employer households nila at sa maraming bansa, bagamat may batas na ng protection, ay may issue pa, may kailangan pang ipatupad ng mga batas. Di lamang dito sa bansa natin, kundi sa ibang parte ng mundo. So yan si Sec Tutso Ople. At nakasama namin siya, nakapiling namin siya mula po nang nasa NGO siya. At siya ay naging unang kalihim namin sa Department of Migrant Workers. Ay siya ang nagpalawig at nagbigay ng leadership sa amin at maninindigan na maging tahanan ng OFWs, ang DMW, na ibig sabihin dito susukob, dito magkakaroon ng proteksyon at dito rin pwedeng mangarap sa kanilang kinabukasan ang mga OFWs. Yan po ang ating mahal na Susan Tutso Ople. Sa akin, on a personal note, kaibigan ko siyang matalik at nakasama ko siya sa maraming mga sabihin na nating fight
o laban para sa karapatan ng overseas Filipino workers. Marami siyang natulungan sa mga kaso ng human trafficking, mga nakukulong sa abroad through yung Blast Office Center hanggang siya ay nasa DMW na. Kaya mahal na mahal natin si Sec Toots at pagpapatuloy namin ang kanyang legasiya. Ang aking Christmas message sa ating mga mahal na OFWs ay manalig po kayo nasa tahanan na itinaguyod mula sa batas at mula sa prinsipyo at paninindigan ng isang katulad na leader ni Secretary Susan Toots Ofle ay magpapatuloy po ang DMW sa pagdulog sa inyong mga concerns, sa mga issues, sa pagkalinga sa inyo, lalo na sa oras ng tinding pangangailangan at pagkakaroon ng mga programang magpapalawig ng inyong mga pangarap na magnegosyo, magbigay ng pangkabuhayan para sa inyong mga pamilya, pamayanan at sambayanan.